Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Ilang grupo ng health workers nagkilos protesta kontra korupsyon sa harap ng DOH. Yan ang MBC TV Network News Tiboy Gonzales. Nagkasa ng kilos protesta at kinalampag ng mga health workers ang gate ng Department of Health sa Maynila bilang pagtutol sa umano'y malawakang korupsyon sa pamahalaan na sinasabing nakaapekto sa sektor ng kalusugan ng bansa. Mayroon nilang kinondena ang umano'y katiwalian sa mga programa ng gobyerno na nagdudulot ng dagdag na paghihirap sa mga Pilipinong may karamdaman. Isa sa mga binigyan diin ng mga nagprotesta ay ang umano'y hindi pag-operasyon na higit sa 300 sa 878 itinatayong Super Health Center sa ilalim ng gobyerno. Bukod dito, tinulugsa rin ng grupo ang mga nasayang na bakuna at gamot na naluma at na-expire habang nasa pangangalaga ng DOH na anilay dapat sana'y napakinabangan ng mga pasyente sa iba't ibang ospital at komunidad. Suportado rin ng mga health workers ang pag-aay ng kaso laban kay Health Secretary Teodoro Ted Herbosa kaugnay ng umano'y hindi maayos na pagpaliwanag sa pondo na dapat na nakalaan para sa sahod at allowances ng mga health workers. Bilang bahagi ng kanilang pagkilos protesta, humiga rin sa kalsada ang mga health workers para simbolikong ipakita ang umano'y pagkamatay ng serbisyo publiko dahil sa korupsyon. Sa uli, binuhusan ng water-based paint ang larawan nila Secretary Herbosa at iba pa, isang simbolikong aksyon na naglalayong ipakita ang kanilang galit at panawagan para sa pananagutan ng mga opisyal na umano'y sangkot sa katiwalian. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, pamahalaan sa mga motorista na papasyal sa NCR ngayong holiday season gamitin ang mabuhay lanes. Nananawagan ng kooperasyon ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista o biyahero ngayong holiday season na kung maaari sa mabuhay lanes na lamang dumaan kung pasyal o hindi naman nagmamadali sa pagbiyahe. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni MMDA Swift Traffic Action Group Commander Edison Bong Nebrihat na nagpapatupad na sila ng iba't ibang pulisya o hakbang upang maibsan ang inaasahang pagbigat sa trapiko ngayong holiday rush. Gayunpaman, para sa mga mamamasyal lamang, mainam kung hindi na sa EDSA dumaan ang mga ito, upang hindi na humalo sa regular commuters na tumutungo sa Cubao, Ortigas, Makati, at Taguig City. Sa ganitong paraan aniya, mas magiging relax ang kanilang pagbiyahe at hindi na sila matatraffic sa pamamasyal sa Metro Manila. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown ngayong araw ng Biyernes. 34 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.